Hindi normal sa mata ng mga tao kapag nagkakaroon ng dalagang asawa ang isang matandang lalaki. Kaya ganoon na lamang ang hirap na dinanas ni Manuel sa pagtatanggol sa kanyang iniibig na si Sara. Taong 1987, Bicol. Simula pagkabata pa lamang ay magkakilala na sila Sara at Manuel. Mas bata si Sara ng 10 taon kay Manuel pero hindi naman iyon naging dahilan upang hindi sila magkatuluyan. Pero bago ang lahat, ay naging matalik muna silang magkaibigan dahil amo ng magulang ni Sara ang tatay ni Manuel noong nabubuhay pa ito. Natatandaan pa ni Manuel na halos 3 taon niyang hindi nakasama si Sara sa kadahilan ng umuwi ang dalaga sa Capiz dahil namatay raw ang nag-iisang lola nito. At pagbalik nga ni Sara doon, ay nagbago ang tingin sa kanya ng lahat. Maging si Manuel noon ay napansin ang kakaibang pagbabago kay Sara. Pero hindi naman ito nagkaroon ng pangit na trato sa kanyan. Kaya naman, hindi niya masyadong pinansin ang mga paratang ng tao. Naging maitim ang ilalim ng mga mata ni Sara at sumabog din ang maganda nitong buhok na tila ba napabayaan na ang kanyang sarili. Madami ang nagsasabi na nagkaganoon lang daw ang dalaga dahil sa hindi nito pagkatanggap sa pagkamatay ng kanyang lola. Pero mas marami naman nagsasabi na kaya raw ito naging ganoon dahil ipinamana raw ng lola nito sa kanya ang pagiging isang aswang. Dumami ang umiwas kay Sara. Maging ang sariling tatay ni Manuel ay inutusan siyang lumayo sa dalaga. Dumating sa puntong tinanggal na sa trabaho ng ama ni Manuel ang mga magulang ni Sara dahil maging ang mga ito ay nakakaapekto na sa kanilang negosyo dahil sa haka-hakang aswang si Sara. Naging basihan ito ng lahat dahil magmula noong bumalik si Sara sa matagal nitong pagkakawala ay dumarami na ang mga namamatayan ng mga alagang hayop. At ang huling nakikita bago ito mangyari ay nakikita ng ilang mga testigo na umaaligid si Sara sa paligid. Mas naging matindi pa ang paratang sa dalaga noong may isang magbabaka na hinahanap ang kanyang alagang buntis na baka dahil nakawala ito sa pagkakatali. Nang marating ng magbabaka ang talahiban, doon tumambad sa kanya ang wakwak na tiyan ng kanyang alaga habang nakaupo sa gilid nito si Sara. Duguan ang dalaga na siyang naging dahilan kaya kaagad na kumaripas ng takbo ang magbabaka. Putok na putok ang balita sa baryo. Dahilan para mag-imbestiga ang karamihan. Ngunit kalaunan ay wala naman silang napala at walang 100% na kapagpapatunay na aswang nga si Sara. Dahil baka natataon lamang na naroon siya sa mga pinangyarihan ng patayan. Dumating ang ilang mga linggo at nawala na nga sa usapan ng buong baryo ang tungkol kay Sara. Sa pagkamatay pa lamang ng ama ni Manuel, muli niya nakausap ang dalaga. At dito niya ipinagtapat ang pag-ibig at paghanga niya sa dalaga sa kabila ng mga bintang dito na isa itong aswang. Masaya naman si Sara at tinanggap naman si Manuel. Akala ni Manuel ay magiging payapa na silang ngunit doon siya nagkakamali. Hindi na niya pinaabot ng taon para ibahay si Sara at patikimin ng isang magandang buhay. Lahat ng bagay ay binigay ni Manuel kay Sara. Pero pansin niya ang pagiging mabaho nito. Amoy lagi itong malansa at kung minsan, amoy dumi pa ng hayop. Mapili rin ang dalaga sa pagkain at ayaw na ayaw niya ang maalat. Labis na nahihiwagaan si Manuel sa mga ikinikilos nito ngunit mas pinipili niyang palagpasin na lamang. Isang gabi, napansin ni Manuel na wala sa kanyang tabi si Sara at kaagad naman niya itong hinanap. Doon naman niya narinig ang buhos ng tubig na tila may naliligo. Kaya naman, siniguro niya muna na ito ang kanyang asawa. Sara? Andyan ka ba? Tanong ni Manuel. Wala siyang nakuhang sagot. Kaya naman muli niyang kinatok at doon naman nagsalita si Sara na siya nga ang nasa loob at siya ay naliligo. Gumaan naman ang pakiramdam ni Manuel kaya bago bumalik sa pagkakahiga ay kumuha muna siya ng tubig at sa pagdating sa kusina ay tumambad sa kanya ang dugo ang lababo kung saan nakapatong ang pugot na ulo ng manok na tila kakakatay pa lamang. Nanlamig ang katawan ni Manuel sa kilabot at dahan-dahang napalingon sa kanyang likuran. At kaagad naman niyang nasilayan ang kanyang asawa na nakangiti sa kanya
na nagsasabing nais niya raw pakuluan ang bagong katay niyang manok para ulamin nila kinabukasan. Tumalsik daw kasi sa kanya ang mga dugo kaya naman naisipan niyang maligo. Ayaw na mag-isip ng kung ano-ano ni Manuel. Kaya inaya na lamang niya si Sarah na matulog muli. Kinabukasan ay naisipan ni Manuel na maglakad papunta sa palengke. Pagkalabas pa lamang ng bahay ay meron siyang napansin na kumpulan ng mga tao at kaagad naman siyang nilapitan ng kanyang kumpare na si Randy. "Manuel, huwag mo munang palabasin si Sarah. May pamilyang naghahanap sa kanya at galit na galit. Kinain niya raw yung manok ng kapitbahay. Nakita raw siya na sinisipsip yung pugot na ulo ng manok nila. At hindi lang yun. Si Sarah din daw ang dahilan kung bakit nakunan yung pamangkin ni Aling Bebang kagabi. Ayaw ko kayong konsintihin kasi mali pero kumpare kita eh. Itago mo muna si Sarah." Tarantang saad ni Randy kay Manuel. "Ano? Hindi magagawa ni Sarah yan. Sigurado ka ba sa mga nalaman mo?" Tanong naman ni Manuel. "Oo pare, hindi naman ako matataranta kung hindi, di ba? Kung ako sa'yo, iwan mo na yan si Sarah. Ayan ang sisira ng pangalan ng angkan mo sa bayan natin eh. Alam mo naman na noon pa may usapan dito na aswang yan. Tsaka masyado pa yung bata kumpara sa edad mo. Baka nga kaya ka inasawa niya kasi mayaman ka eh, para mapagtakpan ng pera mo yung pagkatao niya." Paalala ni Randy. "Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Sarah. Hindi mo siya kilala. Ako, kilala ko siya dahil asawa ko siya. Hindi niyo ako kailangang diktahan sa mga desisyon ko. At hindi ko itatago si Sarah kasi wala naman siyang kasalanan." Galit na sagot ni Manuel habang umaalis sa harap ni Randy. Habang tumatalikod si Manuel ay hindi niya maiwasan ang maluha at mapaisip dahil hindi pa din mawala sa kanya ang nakita niya noong gabi. Hindi rin niya maiwasang mapagtanto na baka nga totoo ang saad ng kanyang kumpare. Ngunit ayaw niya itong paniwalaan dahil mahal niya si Sarah. Pag-uwi sa bahay ay nakita niya si Sarah na nakangiti. Sobrang inosente ng pagmumukha nitong masayang inaantay siya habang naghahain ng kanilang kakainin. Kaya lahat ng pangamba ni Manuel ay bigla na lamang napawi. Kinausap ni Manuel si Sarah tungkol sa mga nangyayari sa labas. At bigla naman ito naging malungkot. At sinabing kahit pasanay na siya sa bintang ng mga tao ay masakit pa rin sa kanyang kalooban na tapak-tapakan ng kanyang pagkatao. At pagbintangan ng kung ano-ano kaya naman nakiusap siya kay Manuel na gawin ang lahat na makakaya nito upang hindi siya saktan ng mga tao. At noong mga sandaling iyon ay nakubinsi si Manuel na hindi nga aswang ang kanyang asawa. Magmula nang naging usapan nilang iyon ay wala nang kinausap pa sa kanilang baryo si Manuel. Kahit ang kanyang mga naging kumpare. Dahilan para marami na rin ang maging galit sa kanya at naubos na rin unti-unti ang kanyang mga kaibigan. Madami na ang nagiging usapin na pinipikot daw siya ng aswang at pinapakain din siya ng mga binibiktima nito. At di na raw sila magugulat kung maging si Manuel ay maging katulad din nito. Bagamat naapektuhan, mas naawa pa din siya kay Sarah, kaya mas pinili niya na pumanig na lamang dito. Sa pagtagal ng bunga din ng pagmamahalan nilang dalawa, hirap na hirap sa pagbubuntis si Sarah. Dagdag pa dito na hindi ito pwedeng lumabas dahil baka balikan siya ng mga taong may galit sa kanya. Pansin ni Manuel ang sobrang grabe ng paglabas ng mga ugat ni Sarah sa tiyan at kung minsan ay sa buong katawan pa. Madalas din ang pag-iyak nito at pag-ungol lang na nakakakilabot. Hindi din normal ang pagsipa at mga galaw ng sanggol sa tiyan nito na maging siya ay napapaisip na kung paano ba ang gagawin dahil walang gustong tumulong sa kanila. Pero hindi siya natiis ng kanyang kumpadre na si Randy. Humarap pa din ito kay Manuel at nakipag-usap. Ano ba yan nangyayari sa asawa mo? Bakit ganyan yan? Akala ko ang ginawa ng alaga namin pusa ang pinaka nakakadiring nakita ko ngayong araw. Mas matindi pa pala yan. Singhal ni Randy habang nakatingin sa mga ugat sa tiyan ni Sarah. Nangingitim nga ang mga ugat niya. Nag-aalala na ako pre. Ano bang ginawa ng pusa mo at
kumpara mo pa sa asawa ko? Tanong ni Manuel. Aba, ikinain yung bagong panganak niyang mga sanggol. Ganoon daw ang ginagawa ng mga pusa pag alam nilang mahina ang mga anak nila. Nagpatingin na ba kayo sa mga espesyalista? Baka delikado na yan, Manuel ah. Saad ni Randy. Hindi delikado kasi normal naman ang paggalaw ng bata. Sabi din ng matatanda, normal lang daw sa buntis ang maugat ang tiyan. Alam mo namang di ko pwedeng ilabas si Sarah at madaming galit sa kanya sa labas. Ayoko mapahamak ang mag-ina ko. Kalmadong wika ni Manuel. Siguro normal sa mga aswang ang mga ganyang pagbubuntis. 4 na anak namin ng asawa ko. Ni minsan hindi nagkagaling ang tiyan ng asawa ko. Nagkaroon pa kami ng kambal na anak pero hindi ganyan. Paliwanag ni Randy. Eto na naman tayo pare. Hindi naman kita pinapunta rito para sabihan na aswang ang asawa ko. Baka naman may mairekomenda ka. Sagot ni Manuel. May kilala ako, pero kailangan ko ng kooperasyon, hindi kaartehan. Aswang daw tong matandang to pero marunong manggamot. Basta ganun daw. Tatangsim yun ang tawag sa kanya. Pwede naman siyang pumunta dito. Ano, gusto mo ba? Mungkahin ni Randy. Oo, kailan ba? Pupuntahin mo na sa lalong madaling panahon. Hindi ko nakakayaning makita pa ng ilang araw na ganito ang asawa ko. Pakiusap ni Manuel. Kaagad namang umalis si Randy at sinabing susunduin niya ang matanda sa ibayong parte ng bayan para pagbigyan ang kanyang pabor dahil kahit naman daw ganoon ang sitwasyon ay ama din siya at naiintindihan niya ang kalagayan ni Manuel. Halos 3 oras nag-antay si Manuel at pagdating nila Randy, tumambad sa kanya ang isang sobrang tandang lalaki na kayumanggi at kulubot ang balat. Pero maayos at diretso ang tindig na para bang nasa 30 pa lamang. Kita rin dito ang bigat ng presensya dahil sa dami ng mga kwintas na suot. Sa pagbati ng matanda, lumitaw naman sa bibig nito ang kulay itim na mga ngipin at malansang hininga nito. Pero kahit na ganoon, ay pinatuloy pa rin nila ito sa loob para tingnan si Sarah. At doon naman bumungad sa kanila ang wika ni Tatang Simeon. Naaamoy ko itong babae. Nga pala, Sarah, malapit ka ng mga anak. Pero sigurado akong mahina ang sanggol mo paglabas. At alam mo na ang dapat gawin, tama ba? Hindi ka naman naging pabaya pero mahina lang talaga ang matres mo. Dahil normal si Manuel. Araw na lang ang bibilangin sa pag-iri mo, Sarah. Maghanda kayong mag-asawa. Babalik ako sa araw ng kapanganakan mo. Manuel, pagbuksan mo ng pintuan sa gabi si Sarah. Dahil kailangan niyang lumabas. Sigurado naman akong tulog na ang mga tao nun. Kaya wala ka nang alalahanin na pwedeng manakit sa kanya. Matawa-tawang sambit ng matanda habang Agara naman nagpapaalam. Hinatid ni Samuel at Randy sa labas ang matanda at nagpasalamat. Kitang-kita nila kung paano umiiwas ang mga aso sa daanan at bumabahag ang mga buntot sa tuwing dumadaan ang matanda. Na para bang takot na takot sila dito. Nagkatingin na lamang ang magkumpare at agad na pumasok sa loob ng bahay. Dito ay naabutan nila si Sarah na umiiyak at nangangamba. Mahina kasi ang kapit ng kanilang sanggol at malaki ang posibilidad na magiging mahina din ito paglabas sa hindi malamang dahilan. Dinamayan naman ni Manuel ang kanyang asawa at si Randy naman ay minabuting umuwi na sa kanyang tahanan. Sa paglalim ng gabi, nagpaalam naman si Sarah kay Manuel na maglalakad-lakad muna sa labas dahil makakatulong raw iyon para mapadali ang kanyang panganganak. Pumayag naman si Manuel at hinayaan niya itong makalabas dahil meron naman siyang ibang ginagawa. Hindi na malaya ni Manuel na ilang oras na palang hindi pumapasok si Sarah. Kaya naman naisipan niyang lumabas para hanapin ito. Ngunit laking gulat naman niya na wala na pala ito sa labas ng kanyang bahay.
Kaya naman, dali-dali niyang hinanap si Sarah at natagpuan niya itong nakatayo sa isang malaking puno habang parang mayroong kinakausap. Ngunit wala naman siyang nakikita. Sarah? Sinong kausap mo? Umuwi na tayo, sobrang gabi na. Tawag ni Manuel. Muntik pang mapasigaw si Manuel nang biglang may kumapit sa kanya. Ngunit sa kanyang pagharap, nasilayan niya si Randy na namamawis at namumutla. Pre! Huwag kang maingay. Ayan, tingnan mo. Tingnan mo sa sarili mo kung paano mag-usal ng kakaibang lengguwahe ang asawa mo. Huwag ka na magbulag-bulagan, pare. Aswang si Sarah. At nasa peligro ang buhay ng anak nyo. Narinig ko ang lahat, Manuel. Hindi pa huli ang lahat. Bulong ni Randy kay Manuel. Paano mo nalaman? Kanina ka pa ba dito? Minamatsagan mo ba ang asawa ko? Galit namang tugon ni Manuel kay Randy. Napadaan lang ako at nakita ko si Jan. Akala ko ikaw yung kinakausap niya pero sa pagkurap ko, bigla na lang nawala. Kaya nagtago ako para sana mag-imbestiga muna at makinig sa mga sinasabi niya. Sabi sa kanya ng kausap niya na kailangan niya daw ulit maghasik ng lagim dahil mamamatay raw ang kanyang sanggol. Salaysay ni Randy. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka talaga. Sinisira mo na naman ang tiwala ko sa asawa ko. Umuwi ka na nga at uuwi na kami. Galit na sambit ni Manuel habang lumalakad patungo sa kanyang asawa na nakangisi naman kay Randy na tila inaasar ito. Kinabukasan, isang nakakakilabot na balita na naman ang pumutok sa kanilang baryo. Mayroon daw 2 batang lalaki ang nawawala dahil nahuli ito ng uwi. Madami ang naghahanap at nag-aalala sa mga bata. Hanggang sa may isang residente na bigla na lamang nagsisigaw at tinuturo ang kanilang tahanan. Sinungitan naman ni Manuel ang lalaki at doon na lang niya napagtanto na sa labas mismo ng kanilang tahanan ay may nakasampay na dugo ang damit. Damit ng isa sa mga batang nawawala. Kaagad namang isnirado ni Manuel ang kanilang pintuan at humarap sa kanyang asawa. Tinanong niya ito kung talaga bang aswang siya dahil pagod na raw siyang magbulag-bulagan pa. Huwag na daw magpaligoy-ligoy si Sarah at aminin na ang kanyang mga pagkakasala. Yumukod naman si Sarah at nanggaling na sa kanyang bibig ang lahat na hindi niya ginusto ang ipanamana sa kanya ng kanyang lola dahil sa apilitan daw itong ginawa sa kanya ng kanyang mga kamag-anak. Hindi daw kasi mamamatay ang kanyang lola kung walang kukuha ng tanga nitong taglay. Ginapos raw siya at pinilit na lunukin ang bato at doon na nabawian ng buhay ang matanda. Lahat raw ng bintang kay Sarah ay totoo at siya ang may gawa. Hindi niya lang talaga magawang pigilan ang tukso ng pagkagutom sa laman ng tao. Nagdesisyon silang huwag na munang aalis ng kanilang tahanan dahil delikado pa. Dinitali din ni Sarah kung papaano niya kinain ang 2 bata. Ang bata daw na nagmamay-ari ng damit ay winakwak niya ang tiyan at kinain niya ang puso nito. Walang awa niya raw itong pinagkakakain hanggang sa maubos niya ang mga lamang loob nito. Ang isang bata naman daw ay nananatiling buo ngunit pugot na ang ulo. Nakatago ang katawan nito sa kanilang bakuran kung saan natatakpan ng mga nagtataasang damo na balak niya daw balikan at kainin. Mas tumindi daw ang kanyang gutom sa kadahilan ng siya ay buntis. Hindi naman daw sigurado kung ang anak daw nila ni Manuel ay aswang din. Pero kailangan pa din niyang sundin ang tawag ng kanyang pagkagutom bilang isang aswang. Hindi makapaniwala si Manuel at nakatitig lamang ito. Madaming pumapasok sa kanyang isipan na kung ano-anong mga bagay. Ayaw niyang lumaki ang kanilang anak na walang ina pero ayaw naman niya itong lumaki sa kahihiyan na aswang ang kanyang ina. Ayaw niyang gawing miserable ang buhay ng kanilang anak. Kaya nagbalak siyang pagkapanganak ni Sarah ay kukunin niya ang bata at isusuko si Sarah sa taong bayan upang sila na mismo ang bahala sa parusang nais nila dito. Ayaw niyang tumanda na mayroong asawang aswang at hindi niya lubos maisip na minahal niya ito.
Nagpanggap na lamang siya na tanggap niya si Sarah kahit pahalata na siyang napipilitan lamang siya na pagsilbihan ito. Hanggang sa ilang araw pa ang makalipas ay dumating na muli si Tatang Simeon. Hudyat na mga anak na si Sarah. At ilang minuto lang din sa pagdating nito ay nagsimula na itong umiri. Isang nakakatakot na sigaw ang pinapakawalan nito habang tumatagaktak ang pawis at maluha-luha pa. Hanggang sa lumabas na nga ang isang maputi at napakalusog na sanggol dahil sa taba nito. Hinawakan ng matanda ang sanggol at tinitigan at napawika ng, "Akala ko mahina. Malusog pala. O siya Manuel, hawakan mo muna ito at gagamutin ko ang asawa mo." Sambit ng matanda. "Grabe, ang lusog. Hindi ako makapaniwala. Kamukha ko po." Masayang wika ni Manuel. "Bihira na lang sa edad mo ang makabuntis. Swerte na lang at malusog ang bata na yan at lalaki pa. Ano bang nais mong ipangalan dyan, Manuel?" Tanong ni Tatang Simeon. "Miguel po, Tatang. Bagay na bagay sa anak ko ang pangalang Miguel." Saad ni Manuel. Binuhat niya ang bata at pinagmasdan ito. Hindi man lang niya nilapitan si Sarah at kinamusta sa kalagayan nito. Habang karga ang anak, ay naiisip na niya ang kakahinatnan ng bata kung sakaling hindi pa siya aalis. Sobrang gwapo at lusog ng bata. Napaka-inosente ng pagmumukha nito. At hindi niya kaya masikmura na magiging mag-isa lamang ito sa buhay dahil sa kagagawan ng kanyang ina. Habang ginagamot ng matanda si Sarah, nilinis na ni Manuel ang bata at binihisan. Kinarga niya ito at kasabay sa pagsikat ng araw ay inilabas niya ito para ibandera sa labas ng kanilang tahanan. Wala siyang pakialam sa tinginan ng mga dumadaan. Asadyang pinapaarawan niya lang ang kanyang sanggol. Bigla namang napalapit sa kanya si Randy na nakangiti at tila masayang makita si Manuel na buhat ang anak nito. "Aba, lumabas na pala. Kamusta? Kamusta si Sarah?" Tanong ni Randy. "Hindi na yun mahalaga. Hindi ko rin naman siya tiningnan. Ang mahalaga, malusog at gwapo ang anak ko. Miguel ang pinangalan ko sa kanya, pare. Tingnan mo, kamukhang kamukha ko." Masayang wika ni Manuel kay Randy. "Gwapo nga. Pero bakit hindi mo man lang kinamusta si Sarah? Hoy, ang hirap kayang mga anak. Bumalik ba si Tatay Simeon?" Muling tanong ni Randy. "Oo, bumalik. Hindi ko nilingon si Sarah. Hindi naman mahalaga ang kalusugan niya. Bahala siya kung anong mangyari sa kanya. Anak ko lang ang mahalaga sa akin." Sagot ni Manuel. "Teka, bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin? Bakit bigla kang naging ganyan kay Sarah?" Nagtatakang tanong ni Randy. "Sabihin na lang nating tanggap ko na. Ayoko na magbulag-bulagan. Ayoko ng aswang na asawa at mas lalong ayoko na ang nanay ng anak ko ay isang aswang. Nga pala pare, pasensya ka na sa mga nasabi ko dati. Nagmamahal lang naman ako noon eh." Paliwanag ni Manuel. "Naintindihan ka naman namin. Naintindihan ka ng mga tao rito sa baryo. Ang sa akin lang, hindi mo naman pwedeng talikuran kaagad si Sarah. Bigyan mo ng pagkakataon para magbago. Mayaman ka naman pare. Dalhan-dalan mo ng mga sariwang manok para hindi naman biktima ng tao. Madami nang naargabyado yan si Sarah. Hindi na natin mabubura yon. Ang magandang gawin iwasan na lang maulit muli. Lilipas din ang buhay ng mga matatandang galit kay Sarah. Makakalimutan din ang pagkakamali niya. Nanay pa rin yan ng anak mo, Manuel. Tingnan mo pare, kung gaano ka-inosente ang mukha ng sanggol mo. Maalanghel, di ba? Wag mo naman pagkaitan ng buong pamilya yan." Pagpapaalala ni Randy. "Mahal ko naman si Sarah pare. Hindi ko lang matanggap na ako pa ang kahuli-huli ang nakaalam na aswang siya. Sobrang nakakagalit. At saka,
Natatakot din ako para sa anak ko. Sanggol to eh. Aswang siya. Anong malay ko kung anumang oras ay bigla siyang matakam sa anak ko? Paano kung patayin niya yung anak ko? Hinding-hindi ko siya mapapatawad kapag ginawa niya yun. Maski ang aking sarili ay hindi ko mapapatawad habang buhay. Paliwanag pa ni Manuel. Ina yan pre. Walang ina na ipapahamak ang kanilang anak. Kahit nga gaano pa kabangis na hayop nagagawang magpalaki ng mga anak. Ayan pa kayang tao din naman kahit papaano? Sagot ni Randy kay Manuel. Napaisip si Manuel. Tama nga naman si Randy. Baka kaya siya nakakaisip ng ganoon dahil nabigla lamang siya, pero hindi pa din nawawala ang pagmamahal niya kay Sarah. Kaya nagdesisyon siyang wag muna itong iwan at hayaan na maging nanay sa anak nila. Lumipas ang mga linggo. Wala namang napapansin na kakaiba si Manuel kay Sarah at sa paraan ng pag-aalaga nito sa kanilang anak. Medyo nahihiwagaan lamang siya dahil napapadalas ang pagdalaw ni Tatang Simeon sa kanilang tahanan. Dumadalaw ito para kay Sarah na para bang mayroon itong plano na walang pwedeng makaalam dahil lagi na lamang itong pribado kung mag-usap. Bagamat nangangamba ay mas pinili na lamang ni Manuel na mangibabaw ang awa kesa sa galit. Kaya mas nag-focus na lang siya sa pag-aalaga ng kanilang sanggol. Ilang linggo pa ang lumipas at napansin ni Manuel na ang unti-unting pagbabago ng sanggol. Nangangayayat kasi ito at umiiyak sa gabi nang hindi malaman ang dahilan. Maubos-ubos na ang ipon ni Manuel sa pagdadala nito sa mga doktor upang malaman ang sakit nito, ngunit wala talagang nais magpatunay. Lumalapit din sila kay Tatang Simeon pero parang lalong lumalala lamang ang kalagayan ng sanggol. Nababaliw na sa kakaisip si Manuel para sa kanyang anak. At halos gabi-gabi na lamang siyang umiiyak habang nakatingin sa kanyang nag-iisang anak na walang tigil sa pag-iyak. Doon din napansin ni Manuel ang unti-unting pagbabago ng ugali ni Sarah. Dahil hindi man lang nito maisipang kargahin ang kanilang anak o di naman kaya ipatahanin ito. Nagkaroon na siya ng duda. Pero ayaw niyang komprontahin dahil baka makasakit siya. Kaya mas pinili na lamang niyang dalawin si Randy para makakwentuhan. Alam mo namang aswangin si Tatang Simeon pero nagtiwala ka sa kalagayan ng anak mo sa kanya. Di ka pa nag-iisip pare? Hindi rin malabo na nagsusulsul yan kay Sarah dahil pareha silang aswang. Inis na sabi ni Randy. Alam ko naman pre. Ang sa akin lang, yung anak ko sobrang layo na sa itsura niya nung pinanganak. Sobrang payat no. Nangangambalan din ako eh. Isipin mo yon. Hindi man lang niya magawang maalagaan yung anak namin. Sambit pa ni Manuel. Hindi ko na alam ang ipapayo ko sa'yo pare. Palayasin mo na lang kaya si Sarah nang maayos ang gulo mo. Total, bahay mo naman yan eh. Hindi naman dapat ikaw ang lalayas. Opinyon ni Randy. Mahaba pa ang kanilang mga naging usapan kaya naman madami din pumapasok na desisyon sa utak ni Manuel. At naisipan niyang maghanap na lamang ng isang albularyo kaysa pumilit sa mga doktor na alamin ang kondisyon ng kanyang anak. Kaya naman, para masundo ang sanggol at dalhin sa isang albularyo, nang maabutan nilang umiiyak si Sarah at namumugto na ang mga mata. Naabutan nilang patay na ang sanggol ni Manuel at naninigas na. Walang katumbas na iyak at hinagpis ang ginawa ni Manuel habang yakap-yakap ang kanilang butot balat at walang buhay ng sanggol. Huli na ang lahat, kaya wala na silang magawa at hindi na rin naging option pa ang magsisihan. Kaagad nilang inayos ang pagbuburulan sa bata. Ginawa itong enggrande ni Manuel at halos maubos na ang pera niya para dito. Sobrang daming pagkain, mamahaling bulaklak, magandang kabaong at kung ano-ano pa. Handa daw siyang ubusin ang lahat-lahat dahil wala naman daw siyang anak na bibigyan niya ng magandang buhay. Hindi niya magawang kausapin si Sarah kahit pilit itong humingi ng tawad sa kanya. Hanggang sa hindi na talaga sila nag-usap pa kahit nakaburol pa din ang bangkay ng kanilang anak. Buong baryo ay karami ni Manuel kahit ang ilan pa ay galit kay Sarah.
Dumarami na ang sulsol kay Manuel na hiwalayan na ang babae dahil ito ang may dahilan at may kasalanan kung bakit namatay ang sanggol. Malaki daw kasi ang posibilidad na hinigop nitong sadya ang dugo at lakas ng bata dahil sa hindi nito napigilan ang kanyang pagkatakam sa sanggol. Blankong-blanko ang utak ni Manuel. Nawawala siya sa ulirat kaya habang nagbabantay sa kabaong ng kanyang sanggol sa hating gabi ay hindi niya napigilan ang maidlip. Nakatulog si Manuel na hindi niya dapat ginawa dahil maaaring ikapahamak iyon ng bangkay ng kanilang sanggol. Madami siyang naririnig na tunog ngunit hindi niya magawa ang dumilat. May mga bulungan siyang naririnig at mga angil ng halimaw pero hindi niya magawa ang magising. Hanggang sa nakaramdam na lamang siya ng pinakamalakas na batok na natanggap niya sa buong buhay niya na pati ang kaluluwa niya ay nagising dahil sa sobrang lakas. Si Randy pala iyon at nagwika sa kanya ng, "Manuel, bakit ka natulog? Yung kabaong ng anak mo bukas na. Wala na yung bata pati si Sarah. Alam mo namang hindi na imbalsa mo yung anak mo, di ba?" Sigaw nito na nagpataranta kay Manuel. "Ano? Halika, samahan mo ko. Hanapin natin sila." Sambit naman ni Manuel. Kaagad naman silang kumaripas para kumuha ng mga ilaw at maglakad sa paligid. Hanap sila ng hanap kung saan-saan hanggang sa nakarinig sila ng kakaibang ingay. Parang asong mayroong kinakain. Pero may naririnig rin silang pag-iyak. Nagdahan-dahan sila sa isang talahiban at pinatay ang kanilang ilaw. Nagsilbing tanglaw nila ay ang liwanag ng bilog na buwan. Sa pagsilay nila ay nakita nila ang hubot-hubad na si Sarah na punong-puno ng balahibong itim at namumukadkad ang napakahabang buhok. Mayroon itong yakap-yakap na tila kinakain niya. Hindi pa nila nakikita ngunit napaiyak na lamang si Manuel. Kaagad nilang tinambangan si Sarah at doon nila nasaksihan ang kanilang sanggol na kinakain ito. Hindi na nakapagpigil si Manuel. Ang dala niyang itak ay kaagad niyang itinara kay Sarah. Pinagsasaksak niya ito ng walang awa. Walang pagmamahal at parang wala silang pinagsamahan sa tindi ng galit niya. Hindi na siya nagawang awatin ni Randy noong mga panahong ito. Nanood na lamang ito na may pangamba sa itsura. Galit na galit si Randy at hindi nito iniinda ang mga dugong nagkatalsikan sa kanya. Hanggang sa napatay niya si Sarah. Iniwan niya itong naliligo sa sariling dugo at dinampot niya ang bangkay ng kanyang anak na may sariling butas sa tiyan. Nagawa mismo ng pagkain ni Sarah dito. Kitang-kita ng mga tao ang itsura ni Manuel. Punong-puno ng dugo at bitbit ang kaawa-awa nitong sanggol. Napaluhod na lamang ito at lumuluha. Ibinalik nila ang sanggol sa kabaong at doon nila ito muling isinarado. Naligo si Manuel at kinabukasan, nagdesisyon itong ipalibing na ang kanyang sanggol. Habang naglalakad sa parada at lumuluha habang ipinoprosesyon ang kanyang sanggol sa buong bayan patungong sementeryo, tumabi sa kanya ang isang matandang albularyo. "Sayang, huli na. Kung nakapunta ka lang kasi sa akin, naikwento na ni Randy sa akin lahat. Totoong marunong manggamot si Simeon, pero aswang pa rin yun. Hindi pa din siya dapat pagkatiwalaan. Siya ang nag-impluwensya sa inyo na mahina ang sanggol para hindi na kayo magulat kung manghihina pa ito pagkapanganak sa kanya. Ganoon talaga. Dahil siya din mismo ang pumatay sa sanggol nyo. Si Sarah, matagal nang umalis sa kanyang katauhan ang kanyang tunay na ugali. Dugo at asal-aswang na ang nangibabaw sa kanya, kaya nagawa niyang kainin ang bangkay ng sarili niyang anak. Hindi mo siya napatay, Manuel. May nagligtas sa kanya. Pero hindi na siya lalapit dito. Lalo pat nakamanman lang siya sa paligid at alam niyang nakakausap mo na ako. Ang kinakatakutan nila. Sambit ng albularyo habang nakangisi kay Manuel na nagluluksa. Noong natapos ang libing,
Umuwing luhaan si Manuel habang akap-akap ang mga damit ng kanyang sanggol noong nabubuhay pa ito. Hindi siya makapaniwala dahil sobrang bilis ng mga pangyayari at madaming masalimuot na naganap sa kanyang buhay. Magdamag siyang nagmumukmok at umiiyak. Nagsisisi siya sa mga naging desisyon niya. Nagagalit siya kay Tatang Simeon at kay Sara. Alam niyang si Simeon ang nagligtas dito. Gustong gusto niya nang maghiganti pero sinabihan siya ng albularyo na huwag na dahil kamalasan ang kusang lalapit sa mga nanakit sa kanya. Hindi na umimig muli si Manuel. Itinuon na lamang niya ang kanyang sarili sa pagninegosyo at pagtulong sa mga pamilyang may sanggol na kapuspalad. Dahil araw-araw siyang minumulto ng kanyang mga karanasan dahil sa ibinigay na pamana kay Sara.